Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa ating daily evening devotional. Para po sa gabing ito, ako po muna ang mag-preside. Ano po? And ang program po natin ay simulan ng ating opening song and opening prayer. Na kung pwede po, kung sino po itong pray na kasama natin, pwede po ba kayong mag-lead sa ating opening prayer mamaya? Kung hindi po, sa iba na lang po. And ang speaker po natin for this evening ay si Sister Robelyn Sakaon. And makakarinig po tayo ng mensahe mula sa kanya. Kaya naman po, nawa ang balik sa atin ay ibigay ang ating mga ah, ang ating panahon at pandinig sa kanya nang ang balik sa atin ay lubos na mapagpala ng mensahe na kanyang ihahatid sa atin ngayong gabi. And after po nun, kung sinong merong mga karagdagan ay maaari pong mag-unmute and ah yun po, after po nun ay tayo po idadako sa ating closing song and closing prayer. So yun po ang ating magiging programa sa gabing ito. Muli po, welcome and good evening sa ating lahat. Tayo po ngayon ay dumako na sa ating opening song and opening prayer. Let's pray. Our dear Heavenly Father, we'd like to thank you for the wonderful day that you've given us. Thank you for um,
leading us up to this evening. And we also ask your guidance for the speaker as they impart the message for tonight. And please help us to apply it in our hearts and minds. And may we show it in our lives. And we also ask you to guide our loved ones that are with us, those that are far away. And please also guide our loved ones. And please forgive us from the sins that we have done. And thank you for always hearing and answering our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Yan po, ngayon po tayo'y makinig sa mensahe ng ating speaker ngayong gabi. Ang message so good evening everyone. Ako po pala ang message this evening. At ang critics ko po ay makikita sa 1 John 4 verse 1. Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. So mga kapatid, ating narinig ang mga salita ng Diyos, huwag tayong maniniwala agad. Atin muna itong usisain kung totoo bang Espiritu ng Diyos ang nasa Kanya. Marami kasi ngayon ang taong mapagpanggap na sila ay ang mga propeta, ngunit sila pala ay ang instrumento ng ating mga kaaway. Kaya maging mapagmatsyag tayo, ating usisain kung ano yung totoo. As the years went by and the number of believers grew, John labored with increasing fidelity and earnestness for his brethren. The times were full of peril for the church. Satanic delusions existed everywhere. By misrepresentation and falsehood, the emissaries of Satan sought to arouse opposition against the doctrines of Christ, and in consequence, dissensions and heresies were imperiling the church. Thus many were being led into the medieses of skepticism and delusion. Sabi dito, ang ating panahon ngayon ay puno ng pangangamba, lalong-lalo na sa ating simbahan, kasi marami na ngayon ang pumapasok na sa ating simbahan upang tayo ay malinlang. Minsan kasi, yung mga maling akala natin, yun yung dahilan upang mawala tayo sa ating pananampalataya. Dahil akala natin totoo sila, kaya maging maingat tayo palagi dahil sila ang mga mapanlinlang lamang. John was filled with sadness as he saw these poisonous errors creeping into the church. He saw the dangers to which the church was exposed, and he met the emergency with promptness and decision. The epistles of John breathed the spirit of love. It seems as if he wrote with a pen deep in love, but when he came in contact with those who were breaking the law of God, yet claiming that they were living without sin, he did not hesitate to warn them of their fearful deception. Minsan, yung mga taong ito, sila yung nakakalason sa ating isipan, lalong-lalo na sa ating mga kapatid, at dahilanan ng pagkawala sa pananampalataya sa ating Panginoon. We are to rise to hold in the same estimation as did the beloved disciples, those who claim to abide in Christ while living in transgression of God's law. There exists in these last days evils similar to those that threatened the prosperity of the early
church and the teachings of the Apostles John on these points should be carefully heeded. While we are to love the souls for whom Christ died, we are to make no compromise with evil. We are not to unite the rebellious and call this charity God requires his people in this age of the world to stand for the right as unflinchingly as did John in opposition to soul-destroying errors. So mga kapatid, kung mahal natin ang ating Panginoon, hindi tayo gagawa ng mga bagay na hindi sumasang-ayon sa kanyang kautusan, kasi ang gusto ng ating Panginoon, ano man ang mangyari, tayo ay may nindigan sa ating pananampalataya. He declared what he knew, what he had seen and heard out of the abundance of a heart overflowing with a love for the Savior. He spoke, and no power could stay in his words. Huwag tayong mag-alala mga kapatid, dahil alam natin ang bawat isa na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. So, may every true believer be able through his own experience to set to his seal that God is true. John 3 verse 33, he can bear witness to that which he has seen and heard and felt of the power of Christ. So, sabi dito sa John 3 verse 33, ang sino man ang maniniwala sa salita ng Diyos ay kailangan ding maniwala na may Panginoon na nasa langit at siya ay magbabalik. Yun lang po. Thank you and God bless everyone. Yan, maraming salamat po sa napakagandang mensahe, Sister Roblin. And dito nga sa ating devotional, makikita natin or ma-remind tayo na ang pag-ibig at ang katotohanan ay dapat magkasamang nakatayo. Or gaya nga po ni John, kung paanong si John ay nag-care ng malalim para sa mga believers, pero hindi niya hinayaan na parang i-overtake siya nung affection niya pagdating sa mga pagkakamali nila, ano po, ay hindi pa rin niya tinotolerate yung mga pagkakamali ng mga tao, ng kanyang mga kapatiran, bagaman yun nga, malaki ang kanyang pagmamahal para sa kanila. And nakikita niya kung paano makakasira ang mga maling mga katuruan. Kaya naman, yun nga, siya ay nanawagan sa bawat Kristiyano na subukin ang bawat kaluluwa sa pamamagitan ng salita ng Diyos and to stand firm against deception. And today, we face similar dangers din. Ideas na parang sa unang tingin or sa unang pakinig ay parang tama naman, magandang pakinggan. Diba? Nagtuturo ng tungkol sa pag-ibig, nagtuturo ng tungkol sa ah, pag paglilingkod sa Panginoon. Pero ah, pag mas binigyan natin ng mas malalim na pag-aaral at naliksik, ay merong ah, mga hindi hindi dapat na mga mensahe, or katuruan. And ultimately, it would lead us to disobey God. And so yun nga po,
yung tunay na charity ay hindi mag-i-incite ng rebellion. True faith is loyal to God's command. So, di ba yun nga, makikita natin ang kung ano yung katotohanan talaga sa kung paano ito hindi lang sumusunod sa mga salita ng Panginoon, kundi pati sa bunga ng mga mensahe na ito, ano po, kung ito nga ay tunay na nakakapagpabuti sa isang kaluluwa, yun ay makikita natin na katotohanan talaga. Pero if it leads to people rebelling against God, rebelling against His laws, His church, His chosen people, or yung mga, ayun nga, ay hindi yun yung tunay na katotohanan. And as we personally experience Christ's power in our lives, tayo ay nagiging mga living witnesses para sa Panginoon. And yun nga, kapag tayo nagsalita ng may conviction, ay tayo makakapagsalita ng may conviction dahil ating nakita at nadama ang ah, kanyang paggawa sa ating mga puso. Ano po? So, let us remember na love and truth can coexist. Love and justice can coexist. Hindi porket mahal natin yung isang tao ay hindi na natin sila ano, ah, pagkasabihan or takot tayong ma-offend sila dahil pinoint out natin yung kanilang pagkakamali. No, dahil hindi yun yung tunay na pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig nga, 'di ba, para sa ating brethren ay naisin nating makasama ang isa't isa sa langit. So, nanaisin natin na ano, na i-correct ang pagkakamali ng ating kapatiran para mailayo natin sila sa kapahamakan. So, yun yung paraan ng pag-ibig na ano, gustong o dapat na makita sa bawat isa sa atin. Ano po? So, sa mga kasama po natin ngayon, meron po bang mga nais magbahagi? Sister Daniela? Mga kasama po natin ngayon dito, Sister Katie, Sister Sam, Hello po, Kuya Aldri. hello po. Ayan, naririnig po ba ako? Opo. Ayan, so ang aking idadagdag lang sa ating napag-aralan, very clear po na sa key text pa lang ay hindi lang natin dapat pakinggan yung ah, salita, talagang saliksikin yung mga katotohanan kung ito ba ay naayon sa o sinasabing it is written kung nasusulat ba talaga yun. At pinapaalalahanan din tayo dito na bilang mananampalataya, kailangang maipakita natin yung sincere na pagsaliksik at na kailangang maging tagatupad tayo ng kanyang kalooban, hindi lang tagapakinig. And dahil kapag tayo ay nagiging tagapakinig lang ay may representation natin. Kasi 'di ba mahirap sabihin na nakikinig ka tapos hindi mo maisagawa. So kailangan talaga na ipanalangin natin sa Panginoon na malakaran natin yung mga katotohanan na yun. So yun lamang po. Maraming salamat po. Meron po bang nais magbahagi?
Dahil kung wala na po, tayo po ay dumako na ngayon sa ating closing song and closing prayer ng ating speaker. Ay, kung ni Sister Daniel. Tayo po ay manalangin. Let's pray. Amang banal na sa mga langit, maraming salamat Panginoon sa patuloy niyo pong pag-iingat sa amin at sa mensahe na amin pong narinig gabing ito na nagpapaalala tungkol sa katotohanan na dapat namin pag-aralan at maisabuhay nawa namin ito. Tulungan kami na hindi po madaya sa mga panlilinglan ng kaaway at tulungan kaming maisabuhay ang mga katotohanan upang ito po'y mapabanal sa aming kaluluwa, sa aming pansamantalang pagpapahinga. Ikaw po ang mag-ingat amin at gisingin kami sa taglay ng buhay at takas. Salamat Panginoon sa pagdinig sa aming dalangin, patawad sa aming mga nagawang kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, maraming salamat po muli sa lahat ng mga participants natin ngayon at sa mga kasama natin ngayon sa Zoom at sa Facebook Live. Mga po tayo patuloy na magsama-sama sa ating mga online programs every 5 a.m. and 6 p.m. para po sa ating daily morning and evening devotionals and sa iba pong mga programa natin. And pero sa ngayon po, dito na po nagtatapos ang ating programa sa gabing ito. Kaya naman po ang value sa atin ay lubusan na pagpala at tayo ay manatiling tapat at banal sa throughout the rest of the night. And yun po. Good evening sa ating lahat. And may God bless us all.